Welcome back to our channel, mga kabayan. Today, may panibago tayong mainit na balita, isang makasaysayang development sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Matapos ang mahigit 3 dekada, muling bumabalik ang presensya ng US military sa Subic Bay, hindi bilang base militar, pero bilang storage at staging hub ng mga makabagong kagamitan. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? May banta ba ito sa seguridad? O ito ba ay hakbang para sa mas malalim na depensa laban sa mga agresibong kilos ng ibang bansa sa West Philippine Sea? Tara, himay-himayin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Unang-una, bakit big deal ang balitang ito? Noong June 10, 2025, sa isang US Senate hearing, sinabi ni US Defense Official Hegseth na isa sa mga trabaho niya ay siguraduhin na prepositioned o naka-standby na ang kagamitan ng Amerika sa mga kina-allied countries, at isa na dyan ang Pilipinas. Quote niya, "In the event of a contingency, relying on a supply chain that reaches all the way back to the States or even Hawaii or Guam is not ideal." Ibig sabihin, kung may kaguluhan sa rehiyon, sa Taiwan, South China Sea, or saan man sa Indo-Pacific, gusto ng Amerika na hindi na kailangan pang umasa sa malayong logistics. Dapat, nandito na agad ang gamit sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang specifics. Ayon sa mga dokumento, ang US Navy ay naghahanap ng isang malaki at climate-controlled na warehouse, mula 19,000 hanggang 33,000 square meters malapit sa Subic Bay o Clark. Mas malaki ito kaysa sa dating 5,300 square meter na warehouse sa Subic, at ito ay planong arkilahin ng 10 taon, mula 2026 hanggang 2036. Layunin nito, store ang mga vehicles, engineering tools, at communications equipment. Walang armas o munitions na idedeposito sa site, ayon sa US Marine Corps. Ang dating Subic Bay Naval Supply Depot ay muli nang ginagalawan ng mga Amerikano. As of February 2025, opisyal nang nalis ng US Marines ang isang 57,000 square foot warehouse sa lugar. Isa ito sa mga bagong storage hubs ng Marine Corps Prepositioning Program Philippines. Sa kasalukuyan, may 69 to 100 personnel na inaasahang mag-operate ng pasilidad. At ayon sa Subic Bay Management Authority, ginagamit rin ang warehouse para sa humanitarian assistance at disaster response, bukod sa military logistics. Pero bakit Subic Bay? Una, ito ay strategically located sa West Philippine Sea at malapit sa Taiwan. Kaya nga noong balikatan 2025, maraming US ships ang dumaan at nagbaba ng equipment dito. Pangalawa, may economic freeport zone status ito, kaya mas madali ang logistics at legal framework para sa mga international military cooperation. Pero may concern, ayon sa mga report, may mga naitalang Chinese spy activities sa Subic. Sila daw ay nagmamanman sa mga barkong Amerikano at kagamitan na dinadala para sa mga military exercises. Ibig sabihin, hindi lang Pilipinas ang nakakapansin sa galawan sa Subic, pati na ang ibang bansa. Alam nyo ba, dati ang pinakamalaking prepositioning site ng US Marines ay sa Tromsø, Norway? Pero ngayon, mukhang Luzon na ang magiging sentro sa Asia. Ang Marine Corps Prepositioning Program Philippines ay kauna-unahang ganitong klase sa buong Indo-Pacific region. Dati ang Amerika ay may ganitong setup lang sa Europe. Ngayon, ini-extend na ito sa Pilipinas, at hindi ito basta-basta. Kaya may mga bagong posisyon na available din. American contractors like KBR and Vecturus are hiring local and foreign logistics personnel for this operation. Sa madaling salita, hindi lang ito military move, kundi economic opportunity rin para sa mga Pilipino. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Una, mas pinapatatag nito ang US-Philippines Defense Alliance. Lalo na ngayon na may mga tensyon sa South China Sea, kailangang may mabilisang response capability kung sakaling may gulo. Pangalawa, hindi ito katulad ng 1990s na full military base. Ito ay storage hub lang, pero ang implikasyon nito ay malaki. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay magiging isa sa mga sentro ng American power projection sa Asia. At pangatlo, mas magiging handa tayo sa panahon ng kalamidad, dahil ang mga equipment na ito ay maaari ring gamitin sa humanitarian response tulad ng mga rescue operation.
Pero kabayan, hindi natin pwedeng pag-usapan ang Subic at prepositioning efforts ng Amerika nang hindi binabanggit ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang EDCA ay nagbibigay daan sa Amerika na magtayo ng agreed locations sa Pilipinas, hindi military bases, pero mga site kung saan pwede silang mag-imbak ng equipment, magsagawa ng training, at mag-deploy kung kinakailangan. At kung iisipin mo, itong bagong storage hub sa Subic ay indirect extension ng EDCA principles, kahit hindi siya opisyal na EDCA site, bahagi siya ng mas malaking estratehiya ng Amerika para sa tinatawag nilang na LilyPad strategy. Ibig sabihin, maraming maliit na forward sites imbes na isang malaking base, para mabilis ang galaw sa panahon ng crisis. At syempre, hindi ito palalampasin ng China. Ayon sa mga Chinese state media, ang paglaganap ng American military footprint sa Southeast Asia ay provocative at maaaring mag-trigger ng mas maraming military activity sa rehiyon. Pero sa kabila nito, lumalawak ang international support para sa Pilipinas, kasama na ang Japan, Australia, at iba pang bansa na interesado ring magpadala ng mga assets para sa humanitarian at defense cooperation. So kabayan, malinaw, ang mga nangyayari sa Subic ay hindi lang tungkol sa logistics, kundi bahagi ng mas malaking strategic repositioning ng US at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific. At kung maayos itong mamanage ng Pilipinas, maaari tayong makinabang sa security, disaster resilience, at economic activity, habang pinoprotektahan ang ating soberanya. Pero syempre, may mga kababayan din tayong may agam-agam. May ilan sa Subic at Olongapo na nagtatanong, paano kung maging target tayo kung lumala ang tensyon sa rehiyon? Valid ang concern na yan, kaya dapat lang nabantayan at i-monitor ng pamahalaan ang lahat ng kasunduan, at tiyaking walang kompromiso sa ating kasarinlan. Kailangan din ng transparency, dapat alam ng publiko kung ano ang nilalaman ng mga kasunduang ito, at anong benepisyo talaga ang makukuha ng local communities. Kaya't mahalaga ang papel ng mga mamamahayag, mga eksperto, at syempre, tayong mga mamamayan sa pagtutok sa isyong ito. Tandaan, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lang sa armas o alyado, kundi sa malayang diskurso at nagkakaisang sambayanan na mulat at may pakialam. Kaya mga kabayan, sa panahong pinapalibutan tayo ng tensyon, mahalaga ang bawat galaw ng ating mga kaalyado. Sa pagbabalik ng kagamitan ng Amerika sa Subic, muling nabubuhay ang usapin ng seguridad, soberanya, at strategic importance ng ating bansa sa Indo-Pacific. Anong masasabi mo sa pagbabalik ng US equipment sa Subic? E-comment mo na yan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang Taglish analysis sa mga kaganapan sa ating bayan at rehiyon. Hanggang sa muli, kabayan, maging mapagmatsyag, maging makabayan. Well